para tayo pakapagan. Alam nyo, noong isang araw, during the feast of the solemnity of the yung tabanan-banan ng puso ng Jesus, narinig ko yung panalangin, parang sabi ko, ang ganda naman ang dasal ng yung pananariwa at pagtatalaga sa kabanan-banal ng puso ni Jesus. Gusto ko lang basahin po sa inyo yung panalangin at alam niyo talagang, sabi ko, napakahusay ng mga gumawa o yung mga kinasihan ng banal na spirito, mga kapatid sa Panginoon. Basahin ko po sa inyo ito. Pakinggan niyo po Ito po yung panalangin. Siguro narinig niyo na rin po ito kasi dinasal ito dun sa misa. Sabi po ng panalangin, O kabanal-banalang puso ni Jesus, bukal ng walang hanggang awa at pag-ibig. Iniaalay ko sa iyo ang aking puso at isip at buong pagkatao. Punuin mo ako ng iyong banal na presensya at baguhin mo ang aking puso upang ito'y maging kawangis ng iyo. Mapagpakumbaba, mapagpatawad, at puno ng malasakit. Sabi ko, grabe naman kay panalangin. Minsan meron akong nakita na illustration sa YouTube. At ito ay tungkol sa clubs. Nakakita na ba kayo ng clubs? Sa mga babae, guantes, di ba? Pag naghuhugas ng plato, pag naglilinis, minsan nagsusuot ng gloves. Sa mga doktor, ganoon din, mga surgical gloves. Sabi po nung nagbigay ng illustration, sabi niya, the gloves, sabi niya, is created in the image of the hand. The gloves is created in the image of the hand. But the gloves itself, sabi niya, does not have the power unless the hands is inside the glove. The gloves is created in the image of the hands. Kaya kapag yung glove daw, wala naman yung kamay, patay. Pero kapag inilagay mo na yung kamay sa loob ng gloves, buhay. Amen. Man is created in the image of God. Ang galing. Logic. Kaya kapag wala ang Diyos sa iyo, patay. Amen. Parang customized na, di ba? Yung parang sinukat na damit. Talagang nakapit yan para sa iyo. So kapag wala ang Diyos sa tao, wala. Kaya nilikha tayo ng Diyos, kawangis niyan, para siya ay pumasok sa atin. Tulog na kayo. Pati pala akong tulog na. Alam nyo, dati nung ako ay napunta sa isang magkakaiba kasi ang mga bansa. May mga bansa na kung saan ang marami doon mga OFW. May mga bansa din ang marami mga professional. Magkaiba sa totoo lang. Pag nasa lugar ka ng mga OFW, masarap. Kasi iba yung tingin nila sa iyo. Pero kapag pumunta ka sa lugar ng mga professional, ang tingin nila sa iyo, pantay lang kayo. At kung minsan, mas mataas pa sa iyo. Minsan ako ay nagbibigay ng isang seminar sa isang grupo, sa isang bansa na pinuntahan ko. Sabi sa akin ng isang preacher, Brad, alam mo ba na graduate ako ng theology? So, siyempre may ibig sabihin yun pag sinabi sa iyo, graduate ng theology. Ako, hindi naman ako graduate ng theology. CDW, hindi ako graduate. Enhancement lang ako graduate. Tapos, sabi ko, sige po, maganda po yan. Kasi pwede po tayo magtulong naman.
Kasi huwag yung lalagyan ng damdamin pag may mga rejection kayo, huwag kayong magpapadala sa emosyon. Palagi yung aalalahanin, sino ba ako? Sa Biblia sinabi yan, sino ba kayo nung tawagin kayo? Di ko, wala naman kayong mga sinasabi. Wala naman kayong nakailangan, tinawag kayo. Sino ka ba? Tapos ngayon, porket meron ka ng kaunting sinasabi, huwag ganun. At ang sabi niya sa akin, ito lang yung natandaan ko. Sa kanya, sabi niya, Brad, hindi lang ikaw ang inakasihan ng banal na spirito. Pero yun, isang pag straightforward. No? Sabi niya, pwede kang gumamit ng internet kasi may mga tao din kinasihan ng banal na spirito na pwede kang kumuha ng mga aral sa kanila. Minsan kasi akala natin tayo na lang yung ano eh. Sa panahon siguro ng mga alagad doon na wala silang mga pinag-aralan, talagang mabubuhay sila sa grasya talaga. Kaya nga nung makita sila, sabi mo, wala namang mga araw ito, sa kumuha ng mga araw ito. Tapos ang sabi ng iba, kasama nila si Jesus ang nabubuhay ko siya. Eh, ang panahon naman natin ngayon, grabe, napakayaman na ng mga aral eh. Yung mga pahayag na dati na hindi maintindihan ng mga alagad, pwede na natin itanong kay Bishop eh. Yung Bishop na kahit anong mga tanong natin, kahit saan papunta, sinasagot pa rin tayo. Ha? Yan naman tayo talaga hangang sa ating obispo, no? Pero makikita natin doon, katulad sabi ni Brother Rafi, ang tagal na natin dito eh. Ang Biblia nagsasabi, paunlarin niyo yung mga biyaya na binigay sa inyo. Edify the gifts God has given you. Huwag kayong makakontento lang kung ano yung alam mo. Mag-aaral kayo. Magbasa kayo ng Biblia. Magdasal kayo. Yung kakalimutan yun. Diba? Ako nga, hindi naman ako kumukuha lang din sa galing sa sarili natin. Lahat din naman ibinabahagi ko sa inyo. Galing din sa mga nakukuha sa ibang mga na pag-aralan ko. Kaya lang, inaalam ko muna kung tama o hindi. Kasi baka mamaya salita tayo ng salita, hindi naman natin matatayuan o mag-justify yung mga salitang sinabi natin. Minsan yung asawa ko, may kanta ng pinatigan, sabi ko, huwag mong kantahin yan. Kasi parang may mali dyan sa lyrics. Sabi ko, pag kinanta mo yan, may pananagutan ka dyan kasi hindi mo ma-justify yung salita na sinasabi mo. Eh tayo minsan, yung sinasabi natin, hindi na natin pinag-aaralan, yung ginagawa natin, hindi na rin natin pinag-aaralan. Amen. Yan ang mahirap kapag tayo ay pinalagay natin ang ating mga sarili na magaling na tayo. Kanina, sa Ebanghelyo ng Panglinggo, di ba? Tumawag ang Panginoon ng 72. Kasi nag-originate yan, sabi nga ni Bishop, dun sa mga inasihan ng Espiritu sa panahon ni Moises na 70 para maging mga propeta. Tapos, ang Panginoon nagsugo siya at nagbigay siya ng mga instructions. No? Huwag daw magdadala ng pamalit na baon, huwag magdadala ng lupuan, huwag magdadala ng pera. No? Ngayon, ang dami-dami na natin dala eh. So, actually ito, babalikan ko lang itong araw na ito, pero alam kong naibahagi ko sa inyo ito. Kaya lang, merong ibang konsepto lang. Kasi nga, ang question ngayon is about calling. Calling. Kung tatanungin tayo, kasi yung kamay, sino dito ang tinawag ng Diyos? Sigurado kayo dyan, ha? Amen. Ngayon, hindi ako, tutol dyan. Kaya lang ang tanong naman, kung tinawag kayo ng Diyos, para saan? Para saan? Kasi dalawa yun eh. Gifts at saka calling. Minsan may mga preachers na mayroong gifts na wala ka. Hindi mo pwedeng i-ano yung sarili mo sa kanya. Kasi katulad ng tao, may mga gifts na, may gifts ng healing. Meron talagang magaling mag-prophesy, may magaling magpapong ng kamay. Hindi ko, yan eh. Kasi dapat alam mo kung ano yung gifts mo. Kaya hindi ka makikipag-competensya kahit kayo. Kasi hindi naman yun ang gifts mo. Iba din yung
calling mo. So, sa Ephesians 4:11, meron doon 5 ministry call sa Ephesians 4:11. At ang sabi doon, sa Ephesians 4:11, apostles, prophet, evangelist, pastor, and teacher. These roles are given to equip the church and spread the gospel. So iba-iba din. Ano ito? Yung una ay apostle. Sabi po dyan, ang definition daw ng pagiging apostle o to be sent, apostolai. Sabi niyan, apostles are foundational leaders often sent out to establish new churches or ministries. Meron tayong mga kasama ang ganun na magbukas ng gawain. Pero kung hindi ko yata, hindi ko yung gift eh. Yung mga pag pinagdala mo, minsan ang gawain doon, bimala, pagdating niya doon, naging 10 na, doble na eh. Meron din magagaling magbukas ng NPG, di ba? Tapos NPG lang, nag-anniversary na. Hindi mo naman alam kung saan mga nag-NPG, nagbabaki-bakay, pero nakatago lang. So yan yung definition yan. Kaya makikita natin katulad sa mga alagad, no? Sinabi sa atin, si Peter was sent to the Jews while Paul was sent to the Gentiles. Kaya sila yung nagamigaan. At nakita natin si Paul, yung kanyang gift ng magiging apostle kasi ang daming mga churches na napunta. Di ba? Corinthians, Romans, Ephesians, lahat yan. Ano yung Paul yun? No? Second is prophet, calling of prophet. Prophets receive and deliver messages from God, often speaking truth to power and guiding the community. Minsan si Brother Mike, tinatawag nilang ganyan. Kasi minsan may kakayanan siyang magsabi ng mga bagay na mangyayari. No? At ginagawa niya, binibiyahan niya katulad na rin bawa, yung mga katagang narinig natin katulad ng 1 plus 1 equals 3. Hindi naman natin alam kung saan ang galing yan, pero maraming mga nagpatotoo ng pinaghimalaan dahil dun sa 1 plus 1 equals 2. Yung iba, tinapang sa ulo, yung iba, nilagay sa mga test papers. Ano? Eh, sinasabi ni Brother, katulad din ng mga panyo, ng mga dilantal, sabi niya, biblical yan. Kasi panahon pa Pablo, pati nga doon yung apron, ginagamit. No? So, ayan po yun. Then third, evangelist. Ayan, evangelists focused on sharing the good news of Jesus Christ with those who have not yet believed. Yan ay mga magagaling mag-akay. Ano? Magagaling mag-akay. Alam sa totoo lang, ako, kalaging sa tanong si Sergio, sabi ko, sa totoo lang, pinapalik ko sa sarili ko, baguran kami. Kasi ang dami ko kung gusto matutunan. Kaya lang, sa mga pangaral, alam niyo, tingnan niyo kung ano yung pangaral ng mga apostol, ng mga alagad. Kasi, sabi ng guro namin, natatandaan ko, sabi niya, kung kayo mangangaral, at ang ipapangaral mo ay ibang Jesus, sinayang nilang ang dugo ng mga naglingkod sa kanya na nangaral tungkol kay Jesus. Alam niyo ba, nung si Pedro at saka si Juan, hinuli sa aklat ng Gawa, Kabanatang 4, nilatigo sila. At ang bilin na bilin sa kanila, pawawalan namin kayo, basta't huwag lang kayong mangangaral tungkol sa pangalan ni Jesus. Si Jesus po, pinapangaral niyo. Baka mamaya kung ano-ano yung pinapangaral. Baka yung paninda na. Hindi na si Jesus yun. Diba? Kasi minsan may mga pangaral na nakasentro sa sarili. Nakakalimutan natin na dapat ang sanay natin kung paano mo ipakilala si Jesus sa tao. Alam niyo ba na sinabi ng Panginoon sa mga tagapagturo noon? Sabi niya, you diligently study the scriptures, masugid nag-aaral, magagaling, thinking that by them, you will receive eternal life. These are the very scriptures written about me, yet you do not come to me to have life. Alam niyo, ang Biblia, pag tinignan niya, 66 books. No? Pero sa atin, merong Deuterocanonical sa Catholic Bible.
lahat ng istorya mula sa Genesis hanggang Revelation magkakatali. Sa ngayon nakakita ng mga aklat na sinulat sa iba't ibang panahon ng iba't ibang mga tao na magkakaugnay sa isa't isa. At ang lahat ng aklat na meron dyan ay nagpapakilala kung sino si Jesus. Nung tanungin ng Panginoon yung mga alagad nung nakaraan, sino daw ako, sabi ng mga tao, iba-iba yung sagot. Nung itanong kay Pedro, si Pedro sumagot, ikaw ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ni Jesus, hindi yung galing sa tao. Galing yun sa Diyos. Minsan ako nagugulat din ako dun sa mga araw. Kasi ngayon, mas marami akong tanong. Si Paul, ano yung sabi ni Paul sa Corinthians? I preach Christ crucified. Kasi alam ninyo, ito para sa akin siguro ito ngayon. Kung mangangaral lang din ako, at hindi ko maipapakilala si Kristo sa mga tao, bigo ako sa pangangaral ko. Kung mangangaral ako at hindi ko maibibigay sa mga tao ang kaligtasan na alok ng Diyos, ito bali wala. Kahit na anong umusay at galing. Kasi ang layo natin dahil si Kristo sa mga tao. Dali natin ang salita ng Diyos sa mga tao. The fourth, pastors. Pastors are shepherds and care for a local congregation, providing guidance and spiritual leadership. Yan, yung mga nag-lead. Yung mga nag-lead, yung may kanya-kanyang kakawang, ang panawagan sa kanila talaga ay pastors. Mga pastor. Diba? Pero yung iba, pabaya. Pinababayaan yung kanilang mga kawang. Pero merong mabuting pastor. At yan ang ating Panginoon sa Kristo. Now, fifth, teacher. Yeah, means ito. Teacher equips believers with a deeper understanding of God's words and its application to life. Yan naman, mga tagapagturo, magagaling, no? Pagdating sa mas malalim na pag-unawa sa salita ng Diyos at kung paano ito isasabuhan. So yan, mabahagan na po kayo kung paano yung buyan unahin. Ngayon, maraming mga salita na pwedeng i-translate sa salitang calling. Pero isa sa mga translation sa Hebrew ng calling ay tara. Yan, nasa umpisa yun. Dahil ka na pag-ermi, bumanda ko. Tara. Hindi po yung tara pusa. Pero ito, dumaanan po tayo dito eh. Marami siyang ano. Pero ito yung pinakamalapit sa God's calling, yung calling ni Elohim. So meron siyang tatlong letters. Ang letters ng Kara from right to left ay Kof, Resh, at Aleph. Pagano'n. So, alam natin kung nagpapatuloy din dun sa mga na kuha na natin dito, yung first letter ng Kara ay Kof. Ang representation ng Kof ay holiness. Ang numerical value ng Kof ay 100. So it speaks about holiness and perfection. Holiness and perfection. Yung Resh naman kasi, ang ibig sabihin ng Resh ay head, ulo. So kapag ulo, may mindset, pwede din instruction. At ang Aleph, which is the first letter, which is Alpha in Greek, speaks about the Father or God. Kaya ang panawagan, it speaks about the perfect instruction of God or the holy instruction of God. Ang panawagan sa atin, tinawag tayo, hindi para tanungin natin, bakit mo ko tinatawag? Wait lang. Hindi po, tinawag ka kasi gustong ibigay sa iyo ng Panginoon ang kanyang utos.